Good afternoon, Mr. Chair. Ronald Gustilo po from Digital Pinoys. Go ahead. Una po, nagpapasalamat po kami na naimbitahan po kami. Alam niyo ho, kagaya ho ng iba pang mga stakeholders dito ay meron ho kaming mga naging problema ho no, sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Para mabalikan ko lang, sometime in July, kami pong yung grupo po namin ay pinatawag ho ng LTFRB because doon ho sa mga complaint na final ho namin no against regarding accidents sa Move It and regarding doon sa issue ng overboarding. Overboarding meaning yung TWG ho kasi merong sinet na cap kagaya ho na binabanggit kanila nila Sir Ariel. Pero doon ho sa hearing na ipinatawag ho ng LTFRB, nabanggit ho nila na sila ho mismo galing ho sa kanila na yung Move It ho ay nag-overboard. If I'm not mistaken, during that time, July this year, ang allocation lamang ho ng Move It sa Metro Manila ay 7,000. Pero ang isinubmit ay 17,000. Meaning to say, meron hong 10,000 unit na overboarded, which is, short to say, kolorum ho dapat yon. Kasi lumagpas ho sa capping. How did you know about this, sir? Paano mo nalaman? Ito ho ay binanggit ho nung hearing ho namin sa LTFRB. At ang nandun po si Chairman Guadi, si Attorney Austria. So, ang tanong ko lang ho... So, sumobra ng 10,000? Yes po. Sumobra ho ng 10,000 at the same time, meron ho kami kine-question na allocation sa Cebu. Yung kine-question namin yung presence ng Move It sa Cebu. Because during that time, meron hong nangyaring aksidente sa Cebu na kung saan yung rider ho ng Move It at yung pasahero niya na involved sa aksidente at namatay. At nung panahong yon supposedly ay wala pa ho sila dapat sa Cebu. So kami ho, anong ba na ho ngayon? Disyembre na ho ulit. Nagtataka ho kung ano na ho yung nangyari. Kung pinapayagan pa rin ba ho nila yun hong mga overboarded na riders. Pero don't get me wrong, gusto ho natin ng kabuhayan para sa lahat. Pero kailangan ho, ilagay ho natin ito within the limits na sinet din ho ng ating pamahalaan. Kasi ang problema ho dyan, bukod ho doon sa binabanggit ho ni Sir Jobert na double franchise, kapag sobrang dami ho ng riders na ipinapasok ho natin, eventually masasaturate yung market. Okay, at sir. magsasuffer passengers. Thank you, sir. Mabilis tayo. Attorney Guadis, so itong issue sa overboarding, na-address na ba ito? Anong ginagawa nating aksyon para mabigyan ng solusyon? Yung problema yung sinasabi ni kanina ni Mr. Ronald Bustillo. Mr. Chair, if I may answer the ano po. Tama po, last July we had a meeting with Sir Ronald regarding po sa mga various complaints with respect to a particular TNC. I think nakapag-submit na po ng answer si Move It. And ano po nakalagay doon sa answer na Move It? Na bakit silang overboarded ng 10,000 units? Actually, Mr. Chair, yun po kasing answer na marami po kasing issues, and yung answer po ng Move It, if I may just furnish a copy kasi medyo marami pinag-isa-isa, pinagsama-sama na. Pero you should have analyzed it, and you should have after analyzing it, then at least masabi mo na saan ngayon kung ano talaga ang reason ba't silang overboarding. Why were they allowed? Basically, then what did you do to stop it? Basically, yes, Mr. Chair. Was there any sanction given? As of now, wala pa pong bakit wala? Resolution. So bakit walang resolution? Gaano katagal na to? Yes, Mr. Chair. I'll have to confer with Sir Ronald if we have kung nagkaroon po kami ng conversation, if he wish to reply to the answer. No, sir. Pinapahaba mo. Pakisagot ng tanong ko. Ano pong ginawa niyong solusyon, aksyon, dito po sa sinabi ni Sir Ronald na nakarating naman sa inyo, nagmihiring pa kayo sa LTFRB tungkol dun sa overboarding na more than 10,000. So anong ginawa niyo nung malaman niyo na meron palang ganitong overboarding, sumobra-sobra yung Move It? Ano ang ginawa niyong aksyon? Sa ngayon, Mr. Chair. No, hindi sa ngayon. Ano ang ginawa niyong aksyon? Isang tanong, isang sagot, sir, please.
We have already pinoint out na po namin sa MOVEit yung issue of overboarding. Ang position po ng MOVEit is that wala pong black and white as regards sa capping Hindi, nila. alam niyo naman na, nag-overboarding na. Sobra na eh. So, ang gusto ko malaman, ano po yung ginawa? Pinaikot mo ako, sir. Come on, sir. Mr. Austria. Hindi ako pinanganak kahapon, okay? Baka ikaw, kanina ka lang pinanganak. Kasasabi ko lang na pinag-usapan nyo sa LTFRB na inaamin nyo na merong overboarding na 10,000. Ayan sinasabi nga ni Mr. Ronald. Ano ang ginawa nyo? Anong hakbang? Meron bang naparusahan? Meron bang na-sanction? Meron bang namultahan? Etc. 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 Ganun lang po yung sagot. Mr. Chair, may I now be recognized? Go ahead, Attorney Cortez. Knowing what happened, may I ask the chair to give me 1 week to review the file, and if warranted, I promise you, Mr. Chair, the necessary sanction will be imposed. Thank you. So, I'll give you 1 week. 1 week is when? Of course, Mr. Chair. That would be, if today is Tuesday, that would be next Tuesday, Mr. Chair. You'll have our report with the appropriate recommendation for the appropriate sanction. Thank you. Yan ang gusto ko. Thank you, Mr. What's your name again, Sir Ronald? Ronald Gustilo po. I salute you, sir. See, kung hindi pa Thank you nagsalita po. si Ronald, hindi pa natin maangkat itong mga baho rito. Sino pang gusto magsalita? May gusto expose na baho?